mga minamahal po namin kapwa-batang Maynila, our City Mayor, Honorable Francisco Isko Moreno Tomagoso. And of course, our Dean Vice Mayor, Honorable Angela Lee Chi Atienza. Kasama rin po natin our Congressman from District 1, Congressman Ernix Junicio. From the District 5, Congressman Erwin Pierre. Good day, everyone. It is my pleasure to welcome you to the awarding ceremony for the most outstanding barangay chairman in the city of Manila. Today, we recognize and celebrate the dedication, leadership, and exceptional public service of our barangay chairmen who have made a meaningful impact in their communities. Their commitment for serving the people reflects the true spirit of local governance and public service. As we honor their achievements, let us be inspired by their hard work and unwavering dedication to the welfare of every Manileño. May we request everyone to please stand for our invocation followed by the Philippine National Anthem, Awit ng Maynila at Liga ng Barangay Hymn. May the various activities related. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang katanghalian po sa lahat ng ating po mga kapwa Batang Maynila. And once again, welcome to the most outstanding Barangay Chairman Awardee po. Siyempre sa tagal ng panahon ng lahat ng ating ginawa natin upang malaman ngayong araw kung sino talaga ang tatanghalin nga pinakamagaling. Pero lahat naman ng ating mga Barangay Chairman ay mauuhusay sa kanilang kaparaan. Correct. Bilang bahagi po ito ng ating pagdiriwang ng Araw ng Maynila. At upang ibigay ang kanya pong pambungad na pananalita, ladies and gentlemen, I would like to give to you the President of Liga ng mga Barangay Manila Chapter. Palakpakan po natin, Honorable Enriqueta Erica Plato. Magandang hapon po sa inyo lahat. Binabati ko si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, si Vice G, at Shensa, ang masipag, at syempre ang aking mga kasamahan sa konseo, ang mga konsihal ng kasamahan ko. Magandang umaga po. Sa lahat po na nag-judge ng mga head, maraming salamat po sa pagtulong. Syempre sa aking congressman ng District 1, Ernix Junicio, maraming salamat po. District 5, Erwin Cheng, District 4, Giselle Maceda, and District 3, Congressman Joel Chuma. Maraming salamat po sa pagsuporta. Isang taus-pusong pagbati sa ating mga barangay sa pagkakamit ng presyosong parangal bilang most outstanding barangay. Ang natatanging pagkilalang ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kung hindi patunay na mahusay na pamumuno, tapat na paglilingkod at matibay na pagkakaisa ng buong pamayanan. Ang karangalang ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng ating mga opisyal, kawani at mamamayan na walang sawang nagdaan ng panahon, kakayahan at dedikasyon upang maisulong ang kaunlaran, kapayapaan at kapananan ng bawat residente. Ito ay tunay na kapakanan ng bawat residente. Ito ay tunay na isang komunidad kapag nagkakaisa isang bayunin, walang tagumpay na hindi masasagot. Muli, malugod namin ipinagdiriwang ang karangalan ito, mabuhay ang ating barangay, isang huwaran ng pagkakaisa, kahusayan ang tunay na paglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po, isang magpalang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay Manila Chapter, Honorable Enriqueta Erica Plato. At sa pagkakataon pong ito upang ibigay din po ang kanyang mensahe, palakpakan po natin ang kinatawan mula po sa Distrito 1, Congressman Ernix Junicio. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, sa ating pinakamamahal na Mayor ng Lungsod ng Maynila, palakpakan po natin si Yorme Isko Moreno, Boss. At syempre kay Vice Mayor Chi, sa aking kasamang Congressman, Erwin Cheng, at sa lahat po ng City Council. At syempre ngayon ang ating si Consi Erica Platon. Congratulations sa event na ginawa ninyo, especially sa mga nominees ng mga chairman. Keep up the good work po. Naririto po kami na nakaalalay din po sa inyong lahat. Kaya muli, good morning and congratulations advance sa inyo po lahat.
Maraming salamat, Congressman Ernest Junicio. At sa kanya naman pong mga mensahe ang kinatawan ng Distrito 5, palakpakan po natin Congressman Erwin Tien. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating Mayor, Mayor Isko Moreno Domagoso, sa ating Vice Mayor Chi, at Ensa, and of course sa ating kaibigan, kay Congressman Ernest Junicio, at sa representative, nakita ko po si Chairman Eddie, sa representative ni Congressman Joel Chua, sa ating majority floor leader, sa lahat ng bumubuo ng konseho ng nandito, and of course ang ating Councilor Erica Platon. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong event, lahat po ng ating mga nominees at lahat po ng mga mananalo ngayon. Congratulations in advance. At itong malaking pagkakataon na hindi lang mag-celebrate tayo, kundi dapat i-showcase. Nakita ko kasi yung poster, dapat i-showcase natin yung mga magagandang lugar sa Maynila. So, kaya sa amin, nakalagay dito for Santiago. Nakapilan naman po ng for Santiago. So, mga taga-ibang distrito, dapat bisitahin nyo rin kami dito sa amin. Kasi siguro sa magandang proyekto din, maikot-ikot nyo rin yung mga iba't ibang distrito dito. Hindi na nilang mapakahaba. Gusto ko lang po batiin kayo ulit ng magandang umaga. At congratulations ulit sa mga ating mga nominees at sa mga awardees ngayong araw. So magandang umaga. Good morning sa inyo. Thank you so much, our Congressman from District 5, Congressman Erwin Tien. At sa pagkakataon po ito upang ibigay din po ang kanya pong mensahe, palakpakan po natin ang ating napakasipag at napagandang pangalawang punong lungsod, Honorable Vice Mayor G. Atienza. Isa lang masasabi ko ngayong tanghal, ang gaganda at ang gagwapo ninyo. Parang sana lagi kayo nakaganyan pag ako yung inikot sa inyong barangayan. But nevertheless, bago po ang lahat, gusto ko munang batiin ang ating magaling na alkalde, si Isko Moreno Domagoso. Palakpakan po natin. And of course, hindi ito mangyayari kung wala ang ating magaling na President, si Consuela Erica Platon. Palakpakan niyo po. Ang ating mga kaibigan na Congressman Ernest Junicio, Congressman Erwin Tien, ang ating mga konsel na dito, ang ating SKFM President Yan Ibay. Alam niyo, ang trabaho ko dito, ipakilala ang isang tao na alam kong kilala ninyo. But then again, may isa akong bagay na kaya kong i-share na ako lang may alam dahil lagi na akong nasa likod niya. Yun ang mga plano niya para sa barangayan at doon ko nakita na tunay ng pagmamahal niya sa barangay. Dahil, nung pagpasok po namin dito, kahit salat sa pera, naramdaman naman ninyo, di ba? Pati birthday celebration nyo, sineselebrate nyo natin. Ganun po kayo ka-spoil sa ating magaling na alkalde. But nevertheless, ngayong araw, ngayon, sineselebrate namin kayo. At alam ko, may 6 na mananalo mula sa 6 na distrito. And with that, alam ko, proud na proud si Isko Moreno Domagoso sa bawat isa sa mga regardless kung manalo kayo o hindi. Kaya ibibigay ko na po ang mikropono sa ating alkalde na alam ko ang malasakit ang puso ay tunay na nasa barangayan. Dahil sinabi nga yan nung kami nangangampanya, kayo ang kanyang tunay na kagapay sa kanyang mga programa na gustong gawin dito sa Manila. At sabi ko rin, siya lang ang nakita ko na may magic ang laway na pag sinabi niya, kahit anong mangyari, gagawin niya. Kaya palakpakan po natin ang ating naging isang alkalde na regalo sa atin ng Panginoon dito sa Manila. Si Lord Isko Moreno Domagoso. Thank you, Vice Mayor Chi Atienza, sa ating Congressman Erwin Tien ng 5th District, at ang Congressman natin sa 1st District, Ernest Junicio, mga konsihal na nandito, at pinamumunuan ni Madjo, Monyo Pangko, at ang ating Presidente ng Liga, si Erica Platon, at 10 ng kanyang mga board member. Palakpakan natin ang Liga. Ayun na po, sa totoo naman, hindi lang ako sa inyo ang tao. Sa 896 barangay, proud ako sa inyo. Kasi the reports, you cannot lie with results. Results matter at the end of the day. No? Nung kayo,
Actually, kami ni Cesar Chavez yun. Sabi ko, sir, mga dugyot ulit ang Maynila, sasaglit lang tayo. Marami tayong babawiin na pagsada upang maging maliwalas. Plus, wala pa tayong pera. Ano ba ang tingin mo kung pakikiusapan ko yung mga bagay na makiisa sa paglilinis ng kanilang mga iskinita, kalsada, avenida, at boulevard. Kasi yung mga barangay, iskinita lang ang sakop. May mga barangay, yung buong boulevard, sakop niya. Eh, sabi ko, medyo mabigat. Sabi niya, oo, pwede naman. Kaya ako proud sa inyo lahat. Kasi every Saturday, it became a habit kasama ang inyong mga kagawa, sekretary, SK, EXO, na tumugon sa aming panawagan. Kaya, on behalf of the people of Manila, maraming salamat sa inyo lahat sa barangay. Kami naman, ni Director Laris Bormeo, may hinanda kami para sa inyo, sa mga tumugon sa paglilinis natin, lingguhang paglilinis. Alam niyo, kung minsan-minsan, siyempre, sa umpisa, nakaka-10 kilo ka, 5 kilong basura. Pero kalaunan, parang pa isang kilo na lang. Pagka ang problema natin, gumagaang yung mga unnecessary structure, mga basura-basura sa barangay, ibig sabihin, bumubuti at nagiging maluwalas ang inyong nasasapupang barangay. Ang inyong Maynila, luma. Sa ibang pagkakataon, sa ibang uri ng pananaw, masyadong luma ang Maynila. Pero that kind of old and rustic Manila has a lot of story to tell and history behind. Yun naman ang advantage natin. They may have all the modern buildings in this world, but there is no soul on it. Unlike in Manila, konting kembot mo lang, paglingon mo, uy, bahay ni ganito yan. O isang magaling na tao, isang dakilang tao. Uy, itong kali ito ay very particular sa isang industriya. There are so many stories about Manila. So that's why the listing that we can give to our people is maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay. Masaya na akong ganyan ng Maynila at unti-unti naman, because we've been liberalizing some rules under this administration with regard to inviting investors, whether banyaga or domestic. Welcome lagi sila sa Manila. The same manner, I don't allow abuse, lalo na sa banyaga. Ibig sabihin, welcome sila maghanap buhay dito, pero kailangan itrato nilang Pilipino, yung kapwa natin Pilipino, at bilang tao. Hindi naman po pwede na dahil kung sila welcome na welcome, mga abuso na sila. They have to do what Pilipino, kung ano yung targo-ulian natin, pagkaroon ng pagmamahal sa kapwa, respeto sa ating mga. But, having said that, magkikita-kita naman tayo sa 24, ilalahad namin sa inyo. Saan na nga ba napunta yung effort nyo? Yung effort natin lahat. Yung effort ng mga konsyal na ito. Saan na napunta? Anong tinunguhan? Ayun naman ay bagay na obligasyon kung iulat sa taong bayan sa June 24 sa araw ng Maynila. Kumain na ba kayo? Maglalala, lilipas din yan. Imbitado ko kayo sa piyesta ng Maynila. Ito ang araw ng Maynila na ito, ipararamdam natin na ang araw ng pagkakatatag ng pamahalang lungsod ng Maynila, ang mangingibabaw at ang magse-celebrate, hindi na lang opisyal ng Maynila, kung hindi mamamayan ng lungsod ng Maynila na pupipesta. So we will bring back those culture and customs that nakakagalia na natin, minana natin at palalawakin natin. So we're going to report, at the same time we're going to celebrate. And we're going to plan
among each other. Sana man tutungo ang But for now, meron lang ako special mention. While mahalaga yung 896 barangay, ngayong araw na ito, may mga pinagkapurian ng kapwa niya barangay. Kaya malugod lamang ang aking pagbati, ay nako, congratulations. Sa mga nominee pa lamang, congratulations na sa inyo lahat. When you are nominated by your fellow or your colleague, that is already an honor. Because despite your different geographical obligation, ay may paggalang at pagrespeto at pagkilala sa kasipagan ninyo. Kaya kayo dinominate siguro ng kapwa nyo barangay official. So for that alone, congratulations. Ay yung mga mananalo, ay sobrang congratulations. Sa anim na mananalo, anim tayo, no? Na through the effort at Liga ng Barangay. Yung anim, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawalan. Tanghang ng pinakamansaya. O hindi, basta may special ako sa inyo. Magpapatid mo yung buka-buka ko. No? Ubus na yung sinuli. Pero, ngawa ang Diyos. Basta ako, I'm really trying to ask each and everyone to recover those glorious days of the city. But I alone, including the Vice Mayor and the members of the City Council, cannot do it on our own. Maybe, but it will take time. But, you know, it will be better if everyone is cooperating, if everyone is participating, if everyone is doing their duties, obligations, and responsibilities to our community in synchrony. Kasi may common, lagi tayo may common. We may have different political point of views, but we have commonality, which is to be of service to our people. I don't think po, hindi na tayo maliligaw. Nakita niyo naman, tingnan niyo sa apat na sulok ng bulwagan ito. Saan nakarating ang ating sila? Diba? Nakita niyo. Nagsimula talaga tayo. Hanggang sa alauna, tinamon tayo ng pagsubok. Kaya maganda ang tema. At malalaman nyo na rin siguro, in the coming days, ang tema ng selebrasyon ng ating lungsod. At yung tema na yun ay nababagay kung ano ang kinakaharap at kakaharapin natin sa mga susunod na araw. But for the meantime, this is a special day for our leaders. We give due recognition and much respect. And I hope sa mananalo ay maging inspirasyon kayo ng kapwa ninyo barangay official. Tularan nawa kayo, mabasa kayo ng ulan nang dumami pa kayo mga mabubuting barangay. Our organization as barangay is not perfect. The same thing with the city government. Hindi talaga, wala talagang perfectong organisasyon. Sometimes, may mga tulongis pa rin tayong mga kasama. Sometimes, nangingibabaw yung kanilang mga personal interest. That's normal. Then, paulit-ulit ko sasabihin. Results matter. Sabihin, wala nang mananalo sa iyo sa diskurso kapag nakita ang prueba. Yun ang importanteng ilalagay ninyo namin sa puso at isipan. Results matter. Mahirap minsan, makamit ang isang bagay, pero once na nakamit mo, siya naman ikinabubuti ng tao, mababaliwala yung mga tulongges. Hindi yan papansinin ng tao. Dahil ang papansinin ng tao ay bagay na ginawa mong makabubuti para sa kanya at para niya. Kaya, tayo naman,
lahat kayo, o bilang inyong mayor, magbubuto. Pamisa-misa, yung mga tataba, nauuntong. Okay. Pero I will not stop. I will not stop finding ways. Parang video lang yan. We find ways. Diba? Kakalain mo ba? Baka magulat kayo sa sofa. You'll be surprised. And I was surprised. I already have the data, the results. Pag pinakwento ko kay Chief, kahit si China, nalulula. Pwede pala. Kaya palang ma-resolve pa. So we're on that way. Pero bilang ganti, mukhang bagay itong mukhang bagay itong panahon. Nakatodas yun ang 100 bulig ni PBBM, no? Natodas yun na? Lari na. Ako naman naniniwala na ginamit ninyo yun para sa inyong mga barangay. Tama naman. And the President, gusto ko nga pala i-share sa inyo, ha? Kasi it is your credit, not mine. Ako lang naman i-tulay, eh. Gusto ko ibigay yung credit sa inyo. Tuwan-tuwa si Presidente sa inyo. Alam niyo bakit? Mabilis daw kayong kumilos. Kasi nagulat siya, 4,000 plus. Kaya tinatanong niya ako, pare, sino ba itong mga guests natin? Di ba yung mga scholar? Sabi ko lahat yan, binigyan mo ng scholarship. Ha? Natapos yung kagad yung 4,000. Oo, kagad lahat yan. Cuentas claras. May tumanggi pa ng chairman eh. Bilig daw ko sa chairman eh, wala daw siyang scholar. Ibig sabihin, mayaman siguro yung barangay na yun. Pero, the point is, walang iskinita, walang kalye, walang barangay na hindi nakinabang sa isang bahay na ginawa ng presidente. Kaya kami, sabi ko, basta ipadala mo ng padala dito, totodasin namin lagi yan. Nabilis kami kumilos sa Maynila. Anyway, bakit naman hindi? Tiway. Ang gastos na lang natin, laway. Hanapin mo na lang, di ba? Tapos, gagastusin mo na lang, ayon doon sa naitala. May gabay naman, buti kung wala. Kaya I'm very proud of you because he's very happy after that event. Sabi niya nga, actually, sabi mo sa mga barangay captain, chairman, yung barangay captain sa probinsya yun. Dito sa Maynila, chairman ang tawag niya. Sige, sabihin mo sa kanila, salamat. Nagpapasalamat sa inyo si Presidente. Sa akin nakakita siya na nagbigay, siya pa nagpapasalamat. So, ano yung sabihin? Ulitin ko, results matter. Binigyan tayo ng tasking, nag-deliver tayo. At ito sa lahat, tayo bang nakinabang? Mga nanay, tatay. So, having said that, siyempre wala na yun. Tunaw na. Sayang naman. Araw ng Maynila ngayon. Baka sabihin nyo yung walang-wala tayo. Ano sabi ng mga matanda ng araw? Di ba rin maubos na ang yaman, wag lang na yan. O hindi, at least may mag-share kayo sa inyong mga kapwa chairman. This morning, I officially signed the release of 127 million pesos for the first quarter RPT ng lahat ng barangay sa buong barangay. Madami-dami po. Ito para sa inyo naman talaga. Remittance of 30% in basic real property tax. Tapos, lahat yan, tabayanan ninyo. Siguro a day or two, lalaga na ulit yan sa kanya-kanya yung mga libreta. Kaya mamaya pag-uwi, yun mo na kay Treasurer, tapatan mo na, may ano sa sabi. Ayan na po, napirmahan ko na po kanina ang umaga. This is amounting to 127,273,895. So, please, just so you know, basta pera ninyo, hindi ko pakikialaman. Inyo to, ha? Pero, more than that, na hindi ko pakikialaman, ikukusa ko. Hindi nyo kailangan hingin. Dahil deserve nyo to. Dahil sa inyo naman talaga ito. Ayaw ko kasi nangyayari nung araw.
naliligaw dahil kalaban, dahil hindi kakampi. Yung hindi makita yung papel nagkakaroon ng kusang paa. Naliligaw, hindi ho, basta kayo. Paulit ulit, I don't know. Kung sirang plaka pa ako, wala kayong iintindihin na pangamba, nakasama ko kayo, hindi. Basta, what you deserve, you will get. Ibibigay ko ang marapat para sa inyo. Doon ay tanda ng aking pagkalang. Hanggang hindi ako ginalang ng ilan. Okay lang yun. But, okay lang, that's life. Ang importante, gusto kong patunayan namin yung sinasabi namin. Pati-pati tayo lang. Wala kayo po problema sa akin. Kung meron pang hindi nakakamubon, gusto, ewan ko. Alam mo, masarap ang palaya, diabetes. Na, let's move on. Nakita niyo nangyayari. Tingnan niyo nangyayari sa ibang bahagi ng gobyerno. Diba nagawa eh? Marami bang natenga? Nagkabirya ba? Nagkabirya. These are the things that kapag ka nagkakahiwa-hiwalay tayo, nakahati-hati tayo, na-permission ang tao. Dito sa Maynila, manakot tayo. Hindi ako makikisali. Kung kanino namang partido. Ano na yan? Partido. Kanya yan. Basta ang kapartido ko, 2 milyong Manileño. Doon may obligation ako. Real tutupin ko. Hanggang tayo. So I'll see you on June 24. Are you coming? Yes! Oh, kanya-kanya na tayong Pero hindi mo kayo masaya talaga. Naghahanda kami para sa kakaibang celebration ng araw na. Kaya piyesta. Ang gusto kong maramdaman natin, nung bata tayo, masaya yung araw ng Manila. Matipid, hindi magarbo, pero pipilitin natin memorable sa mga Tagalusod. For now, congratulations. Palapakan natin ang ating leader. President by Councilor Erica Platon. Si Director Darius Bermeo. Mukha lang palang hindi yan, pero may pit yan. Masinop yan. Ang ganda ng ginawa niya, meron kaming gagawin sa inyo. Saka kay Doc Mercado, special mention lang kay Doc Mercado. I like your idea. We're gonna do that. So to each and every one of you here, ngayon, araw ng Manila, at araw niyo rin bilang pagkilala, pagkalang sa mga effort ninyo, siguro mag-wish na lang ako. Sana kalooban nawa kayo ng Diyos ng malusog na pananampalataya. Dahil marami pang panahon na kayo maglilingkod sa inyong barangay. Mukhang marire-elect naman kayo, ha? Mukha naman. Huwag kayong kabahan doon. Basta, sinabi ko nga sa inyo, basta naglingkod ka ng tapat. Matutulog ka ng mind game kasi ang tao ay tahimik. Hindi ko siya tahimik. Hindi niya nakikita yung effort niya. Kaya, good luck, good health. See you soon. Maraming salamat din sa pagkakataong binigay niyo sa akin bilang mayor ng Manila. In return, manatan kayo. Magbubuti ako. Hindi ito perfectong gobyerno, pero magbubuti ako. Magsisinop ako. At episyente natin gagastahin ang mga resources na meron tayo para tugunan yung aking programa para sa taong bayan na MBN, Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. At yung iba pang Ajinomoto, yung what you call umami, pampasarap ng merkado. Lahat ng iyon, tutugunan natin so that together, working hand in hand, we can make Manila great. Manila!
Maraming salamat po muli. Palakpakan po natin ang ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Domagoso. Today, we gather to celebrate excellence at the grassroots level through the awarding of the most outstanding barangay. This prestigious recognition honors barangays that have demonstrated exceptional leadership, effective governance, outstanding public service, and a strong commitment to the welfare and development of their communities. More than an award, it is a testament to the dedication, hard work, and collective efforts of barangay officials and residents in building safer, stronger, and more progressive communities. As we recognize this year's outstanding achievers, let us also celebrate the spirit of service and excellence that continues to inspire all barangays toward greater accomplishments. Thank you, and let's now proceed with the awarding ceremony. But before that, syempre, kailangan muna natin kilalanin ang lahat ng mga tumayong hurado upang kilalanin sa ating 6 na distrito ang mga natatanging mga pinunong barangay. Ayan, syempre. Una po ang Direktor ng Manila Traffic and Parking Bureau, Mr. Dennis Viaje. Next, our DILG Manila City Director's Office, Mr. Marco Augusto G. Cabuenos Jr. Our Acting District Director of Manila Police District, Police Brigadier General Attorney Arnold C. Santiago. Our OCAT Office of the City Accountant, Mr. Jonathan Galorio. From Manila Health Department, Dr. Edgar Santos. Our Officer in Charge of Manila Barangay Bureau, Ms. Laris Borromeo. Officer in charge of the Department of Environment and Public Services, Mr. Kenneth Amorao. Our Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, palakpakan din po natin, Director Arnel Eustacio Angeles. Sila po ang mga tumayong horado sa ating pong pagpili ng Most Outstanding Barangay Chairman ngayong taon. At ito naman po ang ating criteria for judging na kanila pong pinaglaban-labanan. Safety, peace, and order and cleanliness is 35%. Financial, fiscal administration, and transparency, 25%. General performance of duties and responsibilities is 20%. And ang pinaka-importante rin po, 20% for health, for a total of 100%. At excited na po ba kayong makilala ang ating mga nominado para po sa ngayong taong awarding of our Barangay Official Barangay Chairman para po sa ating Liga ng mga Barangay, bahagi po ng Araw ng Maynila. Ito po ang mga nominees. Simulan po natin for District 1 from Barangay 20, Zone 2, Honorable Anthony G. Igus. Honorable Eugenio M. Santiago of Barangay 83, Zone 7. Honorable Junicio B. Litiaco Jr. of Barangay 103. Honorable Anthony G. Igus of Barangay 20.
Honorable Edarlina C. Tamondong of Barangay 31. Honorable Rosauro M. Almario Jr., Barangay 69. And Honorable Eduardo M. Solis of Barangay 116, Zone 9. And Honorable Joel Gunggol of Barangay 117, Zone 9. For District 2, Honorable Arnel S. Capalad of Barangay 169, Zone 15. Honorable Maria Socorro Esquilio, Barangay 170, Zone 50. Honorable Geoffrey M. Zapata of Barangay 182, Zone 16. Honorable Redeline Algoria of Barangay 199, Zone 18. Honorable Ramon D. Perez of Barangay 256, Zone 23. Honorable Ultraman Nieto of Barangay 276, Zone 25. Ayan, pasensya na po. Kung ano ko yung nasa listahan kasi. Oo, pasensya no, ako maakla. Live po tayo, ngayong napapanood. Dumako na po tayo sa District 3 nominees. Honorable Ultraman C. Nieto of Barangay 276, Zone 25. Honorable Evelyn Lagamayo, Barangay 288, Zone 27. Honorable Ariel D. Sierda of Barangay 303, Zone 29. Honorable Johnny Rolling J. De La Cruz sa Barangay 307, Zone 30. Honorable Mark Brian D. Grande of Barangay 377, Zone 38. Honorable Arman A. Aquino, Barangay 385, Zone 39. And Honorable Jocelyn M. Go of Barangay 393, Zone 40. At ito naman po ang ating mga nominado mula naman po sa Distrito 4. Unahin na po natin Honorable Justin Leonard R. Lee of Barangay 407, Zone 42. Honorable Marvin Santiago of Barangay 410. Tayo ka, Marvin! Marvin, tayo? Chairman Marvin. Yeah. Of Barangay 410, Zone 42. Honorable Rafael Jr. D. Mendoza, Barangay 413, Zone 42. Honorable Angelito G. Dula of Barangay 424, Zone 43. Honorable Neri Ann De La Cruz sa Barangay 426, Zone 43. Honorable Rolete D. Escaler of Barangay 466, Zone 46. Honorable Carlo Di Matulak of Barangay 495, Zone 49. Honorable Alnardo Q. Rotap of Barangay 507, Zone 15. Honorable Marjorie L. Melchor, Barangay 530, Zone 52. And Honorable Edgardo P. Talob of Barangay 552, Zone 54. At ito naman po ang mga natatanging nominado mula po sa Distrito 5. Palakpakan po natin Honorable Diana E. Espinosa, Barangay 649, Zone 68. Honorable Nathaniel A. Relion of Barangay 664, Zone 71. Honorable Antonio T. Quirante of Barangay 752, Zone 81. And Honorable Edison M. Jimeno of Barangay 763, Zone 73. At ito naman po ang ating mga nominado mula naman po sa Distrito 6. Simulan po natin kay Honorable Edita Albiso of Barangay 599, Zone 59. Honorable Francisco C. Penilla of Barangay 600, Zone 59. Honorable Diosdado M. Castañeda of Barangay 627, Zone 63. Honorable Irene R. Rillo of Barangay 631, Zone 64. Honorable Emilia C. Enriquez of Barangay 833, Zone 91. Honorable Roman M. Quintain of Barangay 857, Zone 93. And from Barangay 905, Zone 100, Honorable Telma Sambrona. At alam po namin na excited na ang lahat na malaman kung sino po ang ating most outstanding barangay chairman. We would like to invite to present the citation ang Liga Director
Honorable Daisy T. If I may read ang ating most outstanding barangay nominee and certificate para sa umaga nito. Lungsod ng Maynila, most outstanding barangay 2026 barangay in recognition of its exemplary performance, outstanding achievements, innovative programs, and collaborative spirit. Its tireless efforts in fostering a safe, clean, and progressive community have touched the lives of many and set a remarkable standard for others to follow. Given this 15th day of June, in the year of our Lord 2026, at Bulwagan Antonio Villegas, Manila City Hall, signed by our Honorable Mayor, Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso, and Vice Mayor Honorable Angela Ley Chi Atienza, and our Liga President, Honorable Enriqueta Erica Platon. Maraming salamat, our Liga Director, Honorable Daisy T. And we would like to request our Liga President, our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, and Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza para ibigay po ang ating mga plaque. And of course, our DILG City Director, Director Marco. At eto na, excited na po ba kayong marinig kung sino po ang nagwali? Panalig naman po ang isang malakas na balakpakan dyan! Congratulations, our most outstanding barangay chairman of District 1, got 311 total score. Congratulations, Punong Barangay Jonicio B. Letraco Jr. of Barangay 103, Zone 8, District 1. Congratulations! Congratulations. Pakinggan po natin ang kanyang maikling mensahe. Alam po sa lahat, hindi ko po talaga na-expect ko kasi nagtatanong nga po kami kung sino po talaga yung mananalo. Wala po nagbibigay, pati nga po yung speech na po kahirap ngayon, dalawa na akong audio. Pero unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating po pinakamamahal na mayor po ng Manila, sa ating po mayor, Isko Moreno. Salamat po. Sa ating po vice mayor, si Atienza, I love you po. Sa ating po Liga President, si Ma'am Erica Platon po. Sa mga director po, syempre po ang aming pong Congressman Ernest Junito. Sa mga konsyal po, maraming salamat po sa pagtulong sa aming barangay.
At sa pagsuporta po, syempre po, nandiyan po si Konsihal Ian Bansay, sa kay Konsihal Tagapahado po, kay Konsihal Irma Alfonso, at sa akin po mga kasama sa barangayan, sa District 1, at si Konsihal Ian Bansay po, sa akin po kaibigan, si Wambina po. At siyempre po, hindi po mabubuo po ang aming nakakababuo talaga dito sa harapan. Sa totoo lang po, napakahirap magsalita ngayon. Lalo na po kaharap ng mga ganitong klase mga tao. At ang ating mayor po. At sa amin po mga kagawad, hindi naman po namin magagawa hindi tayo sa inyo. Secretary Treasurer. At ganoon din po ang aming kaibigan, si Hernan Santos po. At sa mga senior citizen officer, para po sa inyo to, sa mga senior citizen ng Barangay 103, at sa Barangay 103, at ganoon din po sa mga samahan ng Barangay 103 po, kagaya po ng Store Owner Association, senior citizen officer, at ang mga tao gama, maraming salamat po sa inyo lahat. At kung hindi po dahil sa inyo, ang bigat po dito, hindi natin makakapagtanong na ito kung oral. Maraming salamat. Maraming salamat po. Again, congratulations, Sir Manditya. At eto naman ang ating nagwagi mula naman po sa ikalawang distrito ng lungsod ng Maynila at siya po ay nakakuha ng 293.51. Congratulations to Charwoman Reveline Alegoya of Barangay 199 Zone 18. May inyong mensahe. Nakakalimkim pa kung nandun sa impromptu po pala ito. So anyway po, buong puso po ako nagpapasalamat. Ngayong umaga, lalo-lalo po sa ating syempre Mayor ng City of Manila, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa ating Vice Mayor, Vice Chief Atienza, sa ating Legal President na pinangungunahan ni Ma'am Erica Platon, sa mga congressman po na nandito ngayon, sa mga directors ng Liga ng mga barangay, sa mga konsehalos po, lalong-lalo na po, siyempre, ang Distrito 2 ng Maynila na nandito. Konsehal Darwin Awisia. Konsehal Bolong C. Konsehal Edward Tan. At sa lahat po ng mga konsehal sa buong Maynila from District 1 to 6. Sa aking mga kasamahan sa barangayan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa parangal ko na ito na hindi ko po lubos na maisip na mapapanahonan ko bilang first termer as a chairman of the City of Manila. Alam niyo po kung gaano kahirap ang maging isang chairman pala. From first term kagawad since 2018 to 2023 and then 2023 now as the chairman. Alam ko po ang barangay po namin is one.
of the depressed area of Manila. Siguro hindi po ringit sa aking mga katabing barangay, hindi po ringit sa inyong kaalaman kung gaano ko po ka-proud na maipakita ngayon ang aming barangay. Sa aking po mga kasama sa barangayan, may nasurprise po ako dahil nandito po sila ngayon. Bakit kayo nandito? Barangay Kagawad, Treasurer, and Secretary. Sa akin pong nanonood ngayon sa Barangay 199, Women's Club Organization. Barangay 199, TODA Association. Senior Citizen Association. At sa lahat po ng aming residente, para po sa inyo ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Honorable Rodeline L. Aligoria, Most Outstanding Barangay Chairman of District 2. Tayo naman po ay dadako for District 3. Congratulations! Siya po ay nakakuha ng 277 total score. Congratulations, punong barangay Armand A. Aquino of Barangay 385, Zone 29, District 3. Mayroon pong inaabot ang ating muling Congressman Atty. Joel Chua para po kay Chairman Aquino. Para po sa kanyang maikling mensahe, muling palakpakan po natin, Chairman Armand A. Aquino. Maraming salamat. Sige po. Konsay kami kapag Liga President po natin. Boss, maraming pong salamat. Vice Chief, maraming pong salamat. So, again, hindi naman po namin inaasahan itong parangal na to. Pero, lahat po ng 123 barangays ng District 3 ay parangal po natin ito. Dahil lagi naman po tayong tumutugon sa ating mahal na mayor. Tuwing meron po siyang iaatang po sa atin. So, Yorme, patuloy ko pong maging inspirasyon sa amin sa paglilingkod dito sa minamahal na syudad ng ating mayor. So, sa DBS po, sa mga engineering, maraming salamat po dahil walang tigil po kami ng ulit dahil hindi po namin magagawa ng trabaho namin kung hindi po namin kayo katuwang sa pagsisilbi sa aming mga barangay. Kailangan po kasi sa paglilingkod, yung may bahay mo, supportive. And pag hindi po supportive yung may bahay mo, kaso, secret, boss, hindi ko po alam kung supportive o binabantayan lang po ako eh. So, ganun pa man. Maraming salamat sa aking may bahay. Barangay 385, Nancy, thank you very much. Mga batang Quiapo, para sa inyo ito. Para sa ito, 385, thank you. Maraming salamat, Honorable Armand A. Aquino, Most Outstanding Barangay Chairman of District 3.
At eto naman po ang nagwagi mula po sa Distrito 4. Siya po ay nakakuha ng 297 points. Congratulations, Punong Barangay Angelito G. Dula of Barangay 424 Zone 43. And for his messages, Honorable Angelito G. Dula. Medyo nakakabala po. Una-muna po, gusto kong pasalamat siyempre po sa ating Panginoong Jesucristo na lagi po tayong bibigyan ng mabuting kalusugan, mabuting pag-iisip sa pagdidesisyon sa baranggayan. Siyempre po, ang aming iniidolong Mayor Scott, thank you po. Vice Chief, maraming salamat po. Konsehal, Liga President America, thank you po. At sa mga hurado po na nagbigay po ng tugay sa aming mga ganitong activities o programa. Sa mga konsehal po ng Distrito 4, maraming salamat po, Congressman po, Maseda po. At syempre po, bago po sa barangayan, naging isang barangay tanong po muna ako ngayon. Ang unang termino, nanalo po ng pagkakagawad ng pangatlo, tapos naging sa pangalawang termino, nag-number 1 po, at tumakbo na po akong chairman po. Ano po, pagkatapos ng chairman ko po, chairman din po. Siyempre po, ang nakagabay po sa akin, ang pinakagaling sa barangayan po, ang aking boss, Joel JTV Villanueva. Dito po, dito. Maraming salamat po. At siyempre, hindi naman po mabuo o makakaya po ang lahat ng trabaho sa barangayan kundi sa aking mga kagawad. Sayang lang po ngayon, hindi po sila nakapasok. Tulo-tulo na po kasi dito. Maraming salamat po sa mga kagawad ko. Council, 54 staff po. 54 po ang mga tauhan natin sa barangay. Siyempre po mga nagmamahal na residente po na patuloy po ang operasyon sa ating barangay. Thank you very much po sa inyong lahat. Mga nominees po, mga barangay chairman po na nominado. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po, District 4, Outstanding Barangay Chairman, Angelito G. Dula. Tayo naman po kayo nagdadako sa District 5. Siya po ay nakakuha ng 275 total score. Congratulations, our most outstanding barangay chairman, Punong Barangay Antonio T. Quirante at Barangay 752, Zone 81. At kung pakibigay ang kanyang mensahe, muli po palakpakan po natin, Punong Barangay
salamat po. Salamat magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkilala at suporta. Ng mga barangay president, Erika Taton, of course, ang ating magbutihin. Yorme Sumulero at Tumagoso, Vice Chief. Maraming salamat sa suporta sa aking congressman, of course. Isa lang yan. Yun yung pananabaw mo. Yes! At sa mga kasyan na lagi yung suporta si Manjo, Majority Bangko. Majority. Maraming salamat kay Consi Espiritu. Of course, pwede mo kalimutan yan. And, of course, sa aking barangay, di ba? Andiyan ba kayo? So, tuloy-tuloy po ang serbisyo para sa mga na barangay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Puri Barangay Antonio T. Durante, Most Outstanding Barangay Chairman of District 5. At sa pagkakataon po ito, tayo po ay dadako sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Our most outstanding chairman, congratulations! Siya po ay nakakuha ng 280 points. Congratulations, Chairwoman Irene Rillo of Barangay 631, Zone 64. Ako muna po ang hawak ng inyong bag, Chairwoman. And for her messages, Punong Barangay Irene Rillo. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Mga kapwa ko yung bayan, bakit kayo kayo maluto? Nakakuha ng tayo natin kay BBM, di pa ba kayo masaya? Una sa lahat, nais na pong magbigay po guys sa mga judges. Salamat po sa tiwala na nabigay niyo sa akin. Dito po ako kasi dito ako nakikita. Pinaghirapan ko ito. Talagang pinagandaan ko ito. Yung sabi ko nga madalas, ako po, sabi ko madalas na, ang magiging mahirap, subalit bago nga pala ako magsalita, isang pagpupunit ko sa aking buking Vice Mayor, Chief Atienza. Konsihala Erika Platun, kinakabaw ko talaga. Ang tunay na bumalik, nangarap, tayo mga mahirap, ay ako lang pala mahirap. Isa lang ang sinabi ko nung kami pinagkita ng ating buting Yorme Moreno. Sabi ko, Yorme, pakinggan mo ang hinayin ng bawat isa sa mamamayan ng Maynila. Sana bumalik ka. Ano sabi niya sa akin? Hindi ako tatakbo. Ang dalangin ko po sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng isang leader na may tunay na kailasakin. Ginawa ko ng Panginoon. Pinakinggan po tayo ng ating buting. Talagang hindi na masyadong nahirapan ang mga Manileño na mamili. Dahil ang tunay na leader, nandito na. Walang tinitaba. Walang tinitiba, Yorme Isko Moreno. Ngayon nagkakalangalan po sa akin at sa aking mga kasama sa konseo, ang aking mga kagawad. Sa kanya nga sa pag-iisip ko na ang magagaling sa kanila. Nagkakusay ko na sila. Kaya sabi ko na po, sa hindi ko nakakakilala sa akin, ako po ang kulubari na paulit ko na lang na mag-ibig. Alam niyo tayong mga kulubari, tayong mga kulubari. Kung nagtatrabaho, hindi pa mayroon ako mga bagay. Ako po ang chairman ng Barangay 61 sa Cabeza. Ako po rin ang chairman ng
Alam ko ba ang puro lang po ako pero nakatira po ako sa squatter? Isang pagpapatunay na hindi lahat ng mahirap ay hindi pwedeng masenso. Kung maganda ka, pinalad ka. Kung may utang ka, pinalad ka. Maganda, may utang, pinalad ka, panalo ka. Subalit merong isang bagay at bahagi ng katawan ang hindi nakikita. Alam niyo kung ano yun? Puso. Puso ang siyang magdidikta sa iyo. Paano gumawa ng mabuti? Puso ang magdidikta sa iyo. Paano magmamahal? Ang posisyon, ngayon, chairman tayo, maaaring mawala. Subalit, kung ano ang ginawa natin sa kapwa, alam niyo kung ba, may reward. Sa hindi nakakaalam, malaki ang utang na loob. Kay Yorme at kay Magday. Namatay po ang aking asawa, naalit ito sa kanito, sa Panginoon. Walang bantayan. Ayoko na po. Nagsabi po ako kay Yorme at kay Magday, Ma'am, ayoko na. Wala na akong inspirasyon. Walang pa lang po siya na mama. Pinakamahirap po. Namamataya pa ng asawa. Tumating sa pagkakataon. Na gusto kong tumayo niya sa ayaw. Ang depression ang pakahirap. Pero sa tulong po ng Diyos, napaglaban ako. Alam niyo po sabi sa akin, na mag-asawang Yorme, mas kailangan ka ng tao. Maraming musga sa akin, maporma lang yan, sa squatter naman yan. Hindi masama na pinanganak ang mahirap. Tama mo ba? Pero masama pag namatay kang mahirap. Isang pagpapatotoo na tayo bilang lingkod bayan, tayo ang gagawa kung ano ang mas nakakabuti. Maaaring ilan sa atin ngayon nakakaranas dahil malapit na po ang eleksyon. Marami na naman kung umaayos sa atin. Marami na naman akong kaso. Bakit po? Kung mali, hindi ko isipin ang politika. Alam niyo po, bago ang umalis, pasensya na po. Hindi ang gusto ko. Sobrang mapakahirap. Yung pinagdadaanan ko ngayon, pasalamat na lang po ako naghahanap ko. Halos 10 buwan na wala. Wala. Lahat ng pera namin asawa ko ako. Buti na lang, patuloy po ako nangarap. Paborno nga lang ako. Nagtitinda pa rin ako. Bago ako pumunta dito, nagluto pa ako ng chow pa nagtitinda. Ano ibig sabihin ko nun? Kaibigan, huwag kang umasa sa honoraria. Kaibigan, bilang lingkod bayan, huwag kang umasa sa solicitation. 2002 hanggang sa kasalukuyan, ako po, ito po ang aming pusihan, never ako nag-solicit. Bakit? Kasi alam nila na sa squatter ako. Isang pagpapatunay na ang pagiging leader ko, hindi ba siya ng pera? Hindi ba siya ng paghingi sa politiko? Ang pinaka-number one basihan dito, maglingkod ka ng tapat para sa tao. Una sa Diyos. Isang inspirasyon sa akin. Si Yorme nga hindi natutulog para ibaba niya ang biyaya para sa mga tulong barangay at mga pamilya. Ganun din po. Napakaganda habang nakatayo siya. Pinagmamasda ko sana na tumataas ng mga ko. Vice Mayor Chia Sensa, mga kasama sa barangay, isang pagpupugay, araw natin, ngayong araw na ito, sa Diyos ang pagpupugay. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang candidate number 2. Tawagin po natin ang ating pong mga outstanding barangay chairman from District 1 to 6. Yeah. Para po sa ating protocols. Chairman Junicio B. Letiaco Jr. from District 1. Chairman Remedy Aligoria, Barangay 199, District 2. Chairman Armand A. Aquino, Barangay 385 of District 3. Chairman Angelino Julia, from Barangay 424, District 4. Chairman Antonio T. Quirante of Barangay 752, Zone 81 of District 5. And Chairwoman Irene Rilio, Barangay 631, Zone 64, District 6. Muli po sa ating po mga most outstanding barangay chairman ng lungsod ng Maynila, isang malakas na palakpakan po muli para po sa kanila. At sa lahat ng mga pinagtahagi at siyempre lahat po ng mga naging nominado,
Congratulations po sa inyo. Yan, at bilang bahagi po ng ating pong selebrasyon, syempre naganda rin po ng ating pong pagsasagwa ng ating pong mga video